Ang haba nitong binubungan natin mula doon sa dulo na yon papunta doon sa dulo 28.5 meters. Yung pag ano naman 8.5 meters yan. Good morning mga kaporman. So isang magandang umaga no. Dito ako ngayon sa yung apartment project natin na 6 unit itong ginagawa namin. Dito hold muna ito portion. So itong 6 unit na ginagawa namin. So ito yon. Yan. Tapos dito yung ano dito, meron tayong naka roof deck dito para yan sa storage tank natin. Ay lalagay dito para sa apartment. Dito sa ginagawa namin, medyo mabagal yung trabaho namin dito kasi ano lang ito, konti lang yung taong na nilalagay natin dito. Pero kahit konti-unti at wala namang hinto yung trabaho. So ayan, may sinit up na kami na beam dyan. Ano lang yan, stiffener beam. Flashing lang yan doon sa ano yung lapad ng ating hollow blocks. Ganun lang din yan kalapad. Pero yung pataas niya nasa 25 centimeters. Saka doon mag-tapping lang tayo sa gitna. Kasi may nilagay naman kaming bakal dyan na kakonect. Okay. So bali nagano kami ng mga kahoy ngayon. Yung mga kahoy natin ito yung mga ginamit dito na ilang bisak nito nagamit at ngayon tinanggalan natin ng pangapako para gamitin natin dito pang tambara o scaffold dito sa likod. Kasi so ngayong araw mag-start kami dito na mag-finishing dito sa itong likod nito, yung sa likuran. Unahin namin yan. So, pakita natin. So ito yung likod mga kapanan. So 6 unit ito. So, wala pa siyang mga door jamb. So, at saka yung bintana natin, ano ba natin yan? Finishing ito lahat. Dito lang tayo mag-start sa bandang likuran. Tapos dito, ayusin natin ito. May mga kisame din ito mga kaporman. Dito na portion, nakalagay na kami dyan ng tapping sa taas. Naka-tapping lang yun dito, may dalawang bakal para matibay siya. Kasi mayroon naman kami nailagay na girt na tubular lang yan, dalawang patong na tubular na 1.5 mm na may sukat na 2/3 na tubular. Tingnan natin dun sa itaas yung bubong. So dito sa apartment na to mga kaporman, so wala tayong nilagay na insulation foam dito. So yung mga ganito kasi na sitwasyon, depende kasi yan sa may-ari. So hindi tayo pwedeng mag-desisyon kung anong gusto ng may-ari. So ganito nangyayari. So may kisame rin naman ito mga kaporman. So choice ng owner, hindi tayo pwedeng kontra. So ito yung roof deck dito. Tingnan natin sa taas. Akyat tayo sa hagdan. Matarik masyado. So ito yun dito mga kaporman. Yan. Lagyan din ito ng spiral na hagdan dito para pag-akyat hindi mahirap mag-akyat dito. So meron din itong downspout. Yan. Tapos dito naglagay kami na yung may mga bakal na yan. Pailingan namin ng hollow block, sisilbing gutter para hindi
pupunta dito yung tubig na lahat ng tubig na galing doon. So, tingnan natin doon sa likuran. Mag-finishing kami doon sa likod mga ka-foreman. So, mataas to. Nasa second floor na ito mga ka-foreman. Saka itong gamit natin na bubong, rib type ito na bubong. So may mga plasting tayong nilagay dito sa gilid para mag-shield ng ulan. Yan. So nilagay natin dito sa gilid. Wall plasting. Tsaka diretso namin na pinabend papunta rito sa likod. Yan. Yan yung likuran. Para hindi na tayo mag dito sa taas, cover. Diretsong cover na siya. Lapad dito mga ka-foreman. Ang haba nitong binubungan natin mula doon sa dulo na yon papunta doon sa dulo 28.5 meters. Yung pag ano naman 8.5 meters yan. Parehas lang din yung ano dito sukat 8.5 meters papunta doon. So kahapon wala pa yung ano scaffolding mga tambara, wala pa yan kahapon. Ngayon meron na, start na sila mag finishing dito. Taas masyado. Yung second floor na kasi ito. Ito na una na naming ano ito finishing. Tapos yung piling na hollow block sa mga wall, yun ang titirahin papunta doon sa baba. Ayan mga ka-foreman. Baba tayo sa dito na tayo sa baba. Pati nakapag-finishing po ni si magawa pa ng scaffolding pagpatungan. Tell me.